Binalaan lamang nila ang isa't isa na mag-ingat, ngunit walang ideya kung paano kumilos. Ang batang lalaki, gamit ang isang divine weapon, gamit ang kanyang mga kamay, ay itinuro ang mga suntok ng langit sa kanilang direksyon. Ang araw na ito ang kanilang unang pagtatagpo sa tunay na Diyos ng digmaan, na nagbago ng kapalaran at maaaring tumayo sa sinuman. Ang lalaki ay napuno ng galit, nagpas siyang mag-iwan ng hindi malilimutang sandali sa alaala ng mga perpektong mandirigma na ito. Wala sa kanilang pagtutol ang naging epektibo. Panoorin lamang nila ang pagdurog niya sa kanila na parang baliw. Ang liwanag ay tumawid sa larangan ng digmaan, na winasak ang mga mandirigma na nakatayo sa landas nito. Nabali ang mga buto sa pakikipag-ugnayan lamang sa hindi makatao na nilalang na ito. Tila ibinaba ng Diyos mismo ang kanyang kapangyarihan sa kanila, ngunit hindi ganoon. Ang makinarya ng langit ay gumagawa ng isang bagay na hindi maisip ng mga tao. Tinutusok nito ang kanilang mga katawan at tinutusok ang mga ito sa pamamagitan ng pagsipol ng mga lalaki. Ang perpektong warriors na hindi kailanman umatras ay pinilit na gawin ito ngayon. Ang mga mata ng umuungol na mga mandirigma na kamakaway ng kanilang mga espada sa takot ay nagpakita ng pagkaunawa na tinatalo niya silang lahat. Ang isa sa mga mandirigma ay iniwagayway ang kanyang espada at muntik ng matamaan ang ulo ng bata, ngunit pinigilan ng bata ang espada sa gitna ng hangin na may bahagyang paggalaw ng dalawang daliri. Natigil ang lahat sa sandaling iyon, na nilinaw kung gaano kalakas ang lalaking ito. Imposible lang. Ang lamig ay damaloy sa balat ng mandirigma. Nababalot ng goosebumps ang kanyang katawan dahil parang hindi kapanipaniwala ang nangyari. Si Dan Soyo ay patuloy na sumulong, hindi alam ang anumang mga hadlang sa kanyang landas. Nakatutok lamang ang kanyang mga mata sa layunin. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang mga kamay na ginagawa ang espada, na parabang tinatali ito na parang magaan na sinulid. Sa isang galaw, pinilipat niya ang braso ng mandirigma. Nabali ito sa lahat ng mga kasukasuan nito. Napagtanto ng mandirigma kung gaano kalupit na harapin ang gayong kalaban, ngunit ngayon, hindi siya nakatakdang mabuhay. Ang isa pang layunin sa landas ng Young Master ay natupad, at nagpatuloy siya sa pagsulong. Ang mga strap ng mga espada at alahas ay nakalatag sa lupa na parang basura, tulad ng mga labi ng mga taunang mandirigma. Kahit gaano pa karaming sundalo ang nagtangkang pigilan siya, nabigo sila. Sumunod ang isang grupo sa isa pa, ngunit hindi man lang sila inabala ng bata na labanan sila. Naghintay lang siya at pinanood silang umatake sa isang sulyap. Maaari niyang idirekta ang kanyang chi energy kahit saan. Ang lightning energy na nakapalibot sa kanyang paa ay biglang nagpayanig sa lupa. Tila ang mga elemento mismo ay tumayo upang protektahan siya habang ang lupa ay nagsimulang tumaas. Ang mga tipak ng lupa ay napunit mula sa ilalim ng kanyang mga paa at lumutang paitaas na parang kinokontrol niya ang mga ito. Itinaas ang kanyang mga kamay, pinalibutan niya ang mga ito ng plasma energy na nagpaikot-ikot sa mga bato na parang konduktor. Kinokontrol ng lalaki ang mga batong ito, at isang higanting alon ng mga bato ang bumangon. At sa sandaling buksan niya ang kanyang mga daliri, isang globo ng paputok na enerhiya ang bumulwak mula sa kanila. Itinuro niya ang lahat ng mga batong ito na sumambulat mula sa lupa sa kanyang mga kaaway, ang sumisipol na tunog ng mga lumilipad na malalaking bato na tumatama at nadudurog. Tinusok ng mga mandirigma ang kanilang mga tainga, nanginginig ang lupa nang bumagsak sila rito, nahuhulog ang kanilang mga espada. Ang kanyang galit na enerhiya ay kumakatawan sa Diyos ng digmaan, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa asol na apoy. Pinagmasdan lang ng warriors ang pagkawala ng kanilang sakit ay hindi hamupa. Napahiyaw na lang sila, inaalala ang labanang ito magpakailanman. Ang mga malalaking bato ay tumagos sa kanilang mga tropa, na tumusok sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Lumikha sila ng mga higanteng butas, sinisira ang mundo sa kanilang paligid at nag-iiwan lamang ng pagkawasak. Maya-maya, binalot ng usok ang buong perimeter kung saan nagaganap ang labanan. Pinalitan ng bagong batch ng warriors ang nauna, na bumagsak na, at ang mga ito ay muling tumakbo pasulong. Ang isang malaking bilang ng mga mandirigma ay muling pinalibutan si Young Master,
ngunit siya ay nakatayong matatag na nakatutok ang kanyang mga tingin at ang kanyang mabilis na paggalaw ng kidlat ay kumokontrol sa kanyang bawat hakbang. Pinipigilan ng batang lalaki ang lahat sa ilalim ng kontrol. Ang mga mata ng mga sundalo mula sa elite squad ay tumingin sa hindi kapani-paniwalang kalaban na hindi man lang mukhang tao. Nagdududa sila na ang taong ito ay tao pa nga. Kahit anong pilit nilang palibutan siya, ang lalaki ay mas mabilis at mas maliksi kaysa sa kanila. Hindi siya mahuli ng buong hukbo, kahit na nakakalat sila sa buong larangan ng digmaan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang mga sundalo ay nagsama-sama sa 10 upang mag-atake. Nang magkaisa sila, ang lakas nila ay kaya nilang talunin ang pinakamalakas na mandirigma sa mundo. At nang umikot sila sa hangin, mararamdaman mo ang hindi kapani-paniwalang tensyon. Isang bagyo ng mga mandirigma na ito ang bumalot sa young master na nakatayo. Nagkaisa sila sa pagsisikap na sirain siya, na itinuro ang lahat ng kanilang lakas upang talunin ang isang kaaway. Ngunit nang lumapit ang hindi kapani-paniwalang malakas na grupo, binigyan lamang sila ng isang matalim na tingin ng bata. Ang mga mandirigma, umaasa sa kaligtasan, ay naglabas ng kanilang mga espada, umaasa sa mga kasanayang nakuha nila sa ilalim ng konstelasyon ng Big Dipper, napakalamig at matutulis na mga espada na nakapalibot, sumasayaw sa lahat ng panig, at tila hindi siya makakatakas kahit na, 1 segundo bago ang banggaan, ginawa niya wala. Pinagmasdan lang ang swords na lumilipad patungo sa kanyang ulo, at nang malapit na sila na halos mahawakan siya, ang lalaki ay nagpatuloy sa pag-uugali na kalmado, na parang hindi ito nag-abala sa kanya. Biglang halos huminto ang oras kung sino ang nang-ahas na hamarang sa kanyang daan ng walang limitasyong hatol ng digmaan ay nagsimula sa sandaling ang binata ay humipo sa lupa at nagsimulang kumalat ang kidlat sa buong lugar. Napangiti siya, alam niyang walang makakaligtas sa welga. Bawal ang teknik na ginamit niya. Ito ay isang triple na pagsabog. Kumislap ang enerhiya sa kanyang palad. Sumugod ito sa lupa, tumagos sa kalawakan na parang isang malaking pagsabog ng bomba. Sinira ng shockwave ang lahat ng dinadaanan nito. Pinaliwanagan ang mga mandirigma gamit ang kapangyarihang ito at tinutunaw ang kanilang mga espada dito. Ang buong bundok ay nilamon at nawasak ng pagsabog na ito. Ang lupa ay yumanig at ang langit ay napuno ng makapal na usok. Ang guro, na naging pinakamalakas sa mundong ito hanggang sa puntong iyon, ay napuno ng takot. Ang mga pinuno at mga mandirigma ng angkan ng Moon ay hindi kapani-paniwalang nagulat, dahil ang kanilang hukbo ay naging alabok sa loob ng ilang minuto, ang ating bayani, na tumusok sa hangin, ay nagsimulang sumulong kahit na ano paman. Pagkatapos ng pagsabog, nagsimulang gumuho ang bundok, at nagsimulang gumuho ang nag-iisang lawa sa kuweba ng Northern Ridge. Simple lang ang utos, kailangang patayin ng isang batang babae na nagngangalang Gia ang lahat ng tao sa kabundukan at pumunta sa kanyang ama. Nang marinig niya ang utos mula sa foreman, nagpasya siyang tuparin ito ng hindi kapani-paniwalang mabilis, at kinuha ng bata ang kanyang sarili na tapusin ang matanda. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-atake ay hindi umubra sa matanda dahil siya ay nakaranas at nakakita ng mga ganitong powerful technique na ginamit sa kanya ng maraming beses. Mahusay na iniwasan ng matanda ang bawat suntok ng angkan ng Moon. Ang furious energy na nanunood sa kanyang mga kalaban, nakita niya ang mga ito bilang isang grupo ng mga talunan na walang magawa sa kanya. Hinawakan ng matanda ang lubod para hampasin, pinaikot ito sa hangin. Sinalakay niya ang torpe, alam niyang kaya niyang salakayin ang matanda hanggat gusto niya, ngunit ang mga ordinaryong tao na inutusan niyang bugbugin ay walang kasalanan. Ang mga lubod na whiplash sa braso ng mga bastos ay sinalubong ng berdeng aura ng kanyang kalaban, na sapat na malakas upang ilihis ang anumang suntok. Iginuhit ang kanyang sword. Ang Moon Clan member ay nagpatuloy sa pagtatiboy sa mga pag-atake ng matanda, at nang maitaboy ng matanda ang sunod-sunod na pag-atake, ang kanyang mabilis na paggalaw ng kidlat ay hindi nagtagumpay, ngunit hindi nawala ang kanyang pagkamapagpatawa. Tulad ng isang master ng whip, pinaikot-ikot niya ang whip, ipinakita sa kanyang mga kalaban na hindi siya ordinaryong master, at sa araw na iyon ay hahayaan niya silang makita kung ano ang kaya ng matandang sage. Sa sandaling maramdaman nila ang hampas ng whip, ang kanyang nakakalokong ngiti ay magpapatingkad sa larangan ng digmaan, isang hilanghing.
Ang clan master na malapit sa larangan ng digmaan ay gumawa ng matinding suntok sa isa sa kanyang mga umaatake. Ang tumpak na hampas sa ulo ng kaaway ay nagbigay sa kanya ng mapangwasak na lakas ng banggaan, at ang galit ay sumabog saglit. Ang mga lalaking sumalakay sa kanilang bundok ay wala na sa ganoong kahusay na kontrol sa sitwasyon, at isa sa kanila ay nagpasya na iligtas ang kanyang guro. Sumigaw siya na si Dunchong ay isang hamak at pagbabayaran niya ang kanyang mga aksyon, ngunit ang kanyang demonic technique na tinatawag na Iron Crusher, ay nahulog sa maalamat na si Dongchong. Ang isang stream ng purong enerhiya ay nakipagsagupaan sa isang itim, malamig na sword, at parang sa isang aksyon na pelikula, ang kanyang kamay ay napuno ng nagninangas na enerhiya habang ang kanilang mga teknik ay nagsasalpukan sa isa't isa. Ang lalaking nakaitim ay tumingin sa pilak na singsing na sumasalungat sa kanyang sword at nanginginig sa takot. Matagal nang hinahangad ng magiting na Warrior of the North Wind kung siya ay karapat-dapat sa karangalan na mapabilang sa mga bituin ng martial arts ng Great Warriors. Nilapitan nila si Dongchong na ang tanging layunin ay patayin siya. Ang kanilang puot ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang lahat ng mga mandirigma na ito ay naliwanagan ng sinag ng galit ng guro, at ang kanilang pagtitiwala sa kanilang sariling mga kakayahan ay nawala. Bigla, pagkatapos ng lahat, habang ang mga singsing ay nasa mga kamay ng guro, walang sinuman ang may karapatang talunin siya, at pinarurusahan niya ang bawat kaaway na humahadlang sa kanyang mga kasanayan. Itinuro ang kanyang palad pasulong, ginawa ng guro ang lupa at binalot ng takot ang kanyang kalaban. Naramdaman niya ang lahat ng tensyon sa itaas niya habang ang kamay ay mabilis na lumapit sa kanya. Hinawakan ng guro sa ulo ang may peklat na mandirigma at sinimulang pisilin ang kanyang leeg. Galit na galit, itinaas siya sa itaas ng Great Abyss. Ang guro ay bumulong sa kanyang tainga na sa lalong madaling panahon ang pamilya Moan ay tumaas sa itaas ng kontinente ng langit, at siya, ang pinuno ng madilim na nayon ng Manhwa ay nagdulot ng napakaraming problema para sa kanyang pamilya. Nakikita ng guro ang isang magandang kinabukasan sa kanyang harapan, alam na kailangan niyang harapin ang lahat ng humahadlang sa kanya. Wala siyang pagnanais na makisali sa mga impostor mula sa direkta na maaaring makagambala sa kanyang mga plano. Nang marating niya ang kuta ng Liaoning, ngunit ang malamig na takot ay bumalot sa kanyang kaluluwa nang maramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang puwersa na hamarang sa kanyang daraanan. Ang isang triple na pagsabog ay yumanig sa lahat ng mga bundok at ang lahat ay nagsimulang gumuho, bumagsak sa mga tao. Ang hindi magagapi na hukbo ay nakulong sa ilalim ng mga tambak ng mga bato o nahulog sa kailaliman, bumagsak at binasag ang daing ni Master. Hindi maintindihan kung ano iyon, at maging ang kanyang napakalakas na mga singsing na pilak ay hindi maaaring tumugma sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihang ito. Habang tinitingnan niya ang kanyang piling mga swordsman na nakahandusay sa lupa na parang basura, napagtanto niya ang lawak ng sakuna. Ang lahat ng mga mandirigma na ito ay nagsasanay sa loob ng 20 taon, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay nawasak. Naging interesado si Master Moan sa taong biglang lumabas mula sa kaguluhang ito. Tinapos niya ang kanilang kapalaran, dahil ang sinumang humahadlang sa Young Master ay mapapahamak. Walang sinuman ang makakalaban sa Heavenly Weapon. Hindi, may tumingin sa lalaking ito, malinaw na nagmula siya sa mismong underworld. Ang isa na tinawag na pantas na si Dansoyo ay napatunayang hindi maunahan sa labanang ito, na ikinagulat ng lahat sa paligid niya. Si Dan ay tumaas sa Mo Dunchang at sa kanyang kapangyarihan at tinanong siya kung may karapatan ba siyang itapon ang buhay ng ibang tao. Ayon sa Young Master, nanalo ang mga tao, si Dongchong at ikinulong ng walang dahilan. Mga inosente, handa na bang tanggapin ang responsibilidad ng bastos na ito sa kanilang buhay? Tumingin si Master Moen sa taong ito, hindi nauunawaan kung anong mga trick ang ginagamit niya. Nakita niya na siya ay naglalaan ng labis na kalayaan, at inisip niya nang may paghamak na ang mga hamak na ito sa bundok ay walang halaga. Bakit kailangan niyang panagutin ang mga ito? Ang Diyos ng digmaan ay minamaliit sa kanya, at ang hamak na guro ay umuungol na mas mabuting isipin ang kanyang mga salita, dahil ngayon ay maaaring ito na ang huli niya. Hayaan siyang gumawa ng kanyang huling kahilingan bago siya pumunta sa kabilang buhay. At ang mga bundok ay sumipol sa isang hindi kapani-paniwalang hangin.